Mga kapuso, isang linggo na lang, eleksyon na at kasabay po nito, umiinit na rin ang tensyon sa pagitan ng ilang magkakatunggaling kampo. Sa Taguig, pinag-aaralan na ni mayoral candidate Rica Tinga ang pagsasampa ng reklamo sa COMELEC. Kaugnay ito sa pananakit umano sa kanyang mga taga-suporta. Ng mga taga-suporta naman daw ni re-electionist Mayor Lani Cayetano, hindi bababa sa 12 sugatan sa gulo. Balitang hatid ni Tricia Zafra. Isa ang 56 na taong gulang na ito sa 12 nasugatan matapos magkagulo sa kampanya ni Taguig mayoral candidate Rica Tinga noong Sabado. Sa ilong natamaan ng bato ang ginang, nakasama sa campaign team ni Tinga at namimigay lang ng pulyetos noong mga oras na yon. Isa sa ilalim sa operasyon ang biktima. Kwento ng kandidato, nangangampanya raw sila noon malapit sa City Hall sa Barangay Tuktukan. Pumasok daw sila sa compound para batiin maging ang mga tagabantay ng gusali. Wala raw silang balak pumasok mismo sa City Hall dahil alam naman daw nilang walang tao. Pero bigla na lang daw silang pinagbawalan ng mga bantay at napag-initan pa raw ang kanyang photographer. Minumura talaga siya, bawal yan, hindi niyo kami pwede kunan, ganyan. Tapos ang nangyari, diretso lang ako konti. Nakita ko paglingan ko yung mga tao namin waving the peace sign, saka nakataas ang kamay. Hindi talaga naghahanap ng gulo. Umiwas na raw sila sa puntong yon, pero inabangan at hinarang pa rin daw ang grupo nila nang di bababa sa 50 lalaki na nakatakip ang muka. Doon na raw nagsimula ang gulo. Kinailangan pa nga raw magtago ni Tinga sa isang bahay pero maging ang kanyang tinuluyan kinalampag ng mga humahabol sa kanya. Si ma'am, secure nyo si ma'am! Nangyayari na itong wala pang eleksyon. Kampanya pa lang. Pakiusap talaga namin sana naman mabigyan kami ng proteksyon. Hindi lang ako pero yung mga tao na nasasaktan na. Sugatan din ng aktor at ngayon kandidato sa pagkakonsehal na si Ervic Vihandre na kaalyado ni Tinga na nagbabahay-bahay din sa lugar bago sumiklab ang gulo. Tutulungan daw sana niya ang kasamahang binubugbog pero pati siya napuruhan. Nakita ko na umuulan ng bato tapos may mga goons na wala kang makikitang skin sa kanila kundi eyes lang nila na may hawak ng mga pamalo. Nasa 20 to 30 silang tao na pinapalo nila yung mga supporters namin na parang aso. Ayon naman sa legal counsel ng partido ni re-electionist Mayor Lani Cayetano, ang kampo raw ni Tinga ang unang nanggulo. Nanggulo sila kasi nananahimik ang City Hall ng Taguig nang bigla silang pumasok dito. Sinasabi nilang mangangampanya daw sila sa loob ng City Hall at nang sila'y lumabas, bigla silang umikot doon sa likod na gate ng City Hall at nagpumilit ulit pumasok at pinagbabato yung mga bantay ng City Hall, yung mga personnel ng Public Order and Safety Office. Sa blotter nga ng pulisya, ang mga taga-Taguig Public Order and Safety Office ang nag-ulat ng insidente dahil 4 sa kanila ang nasugatan. Tinamaan ng bato sa mata ang isa, habang nabalian naman daw ng kamay ang isa pa matapos salagin ang mga placard na pinanghahampas ng mga taga-suporta ni Tinga. Dahil sa insidente, pinag-aaralan na ng kampo ni Tinga na maghain ng reklamo sa COMELEC. Nais din daw nilang ipabilang sa areas of concern ang kanilang lungsod. Tricia Zafra, GMA News.